Sabi ng pulisya, si Marley Kinney, 19 na taong gulang mula Kentucky, ay sumama sa mga kaibigan sa bangka at hindi na nakabalik. Pero nang may malungkot na natuklasan ng pulisya, nakakaposas na ang nagmamaneho ng bangka. Pero hindi dahil sa pagpatay. Ano nga ba talagang nangyari doon? Mag-iimbita tayo ng forensic diver at eksperto sa pagpapatupad ng batas sa karagatan para tulungan tayong maintindihan ang hinahanap ng investigador. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magsimula, tingnan mo, minsan lang mag250 ang Amerika. Totoo yan. Para sa makasaysayang okasyong ito, inilabas ng Chef IQ, ang aming partner at sponsor, ito, okay? Isang limited edition na Stars and Stripes Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ginawa ito para sa mga batikang taga-ihaw sa bakuran, mga tunay na makabayan, at mga seryosong tagahanga ng barbecue. Ang Stars and Stripes edition ay may matapang na pulang, puti, at asul na disenyo, at bawat unit ay may sariling numero. Bawat piraso ay parang natatanging bahagi ng isang bihirang selebrasyon. Ang IQ Sense ay hindi lang maganda. Higit pa ito sa pagiging collector's item. Nasa disenyo na ito ang pro-level performance at matalinong teknolohiyang bumubuo sa IQ Sense. Sa wireless probe na may Wi-Fi, pwede kang mag-monitor kahit saan. Pwede mo rin panuorin ang fireworks, hindi lang ang grill. Para ito sa lahat ng protina gaya ng prime rib, pakpak ng manok, at isda. Gamitin ang aking code. Gamitin ang aking code na sidebar para sa 40% diskwento sa lahat ng produkto sa chefic.com. Yan ay chefic.com at gamitin ang aking code na sidebar para sa 40% diskwento. Ito ay isang napaka. Pag-uusapan natin ang tragikong kwento. Walang ibang paraan mailarawan ito. At ito ay tungkol sa isang batang babae na nasa bangka lang kasama ang kanyang mga kaibigan na tila lumangoy at hindi na muling bumalik ng buhay. Iyan ang nangyari sa babaeng ito, si Marley Kinney, 19 na taong gulang, 19. Isang hapon yon sa Grayson Lake sa Kentucky, na naging isang totoong bangungot. Ayon sa pulisya, lumusong siya sa tubig mula sa bangka para umihi. At yun ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay ng kahit sino. Natagpuan ng kanyang katawan makalipas ang 4 na araw. May naaresto sa kasong ito ang graver ng bangka, pero hindi dahil sa homicide o pagpatay kay Marley. Ano ang nangyari sa bangkang yon? Ngayon, parang pamilyar na pamilyar ito kapag pinag-usapan ko, di ba? Isang batang babae, isang bangka, alak, posibleng may alak, isang pamilyang naghihintay ng kasagutan. Sa tingin ko, alam mo na kung saan ako papunta rito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ang totoo, kapag may nahulog sa tubig at di na lumitaw, mahirap malaman ang totoong nangyari. Hindi lang basta tingnan ng lawa. Maaring komplikado ito. Kailangan dito ng taong marunong sa ganitong sitwasyon at alam ang dapat hanapin. At maya-maya lang magdadala tayo ng isang forensic diver at eksperto sa marine law enforcement para mas maintindihan natin ito. Dahil tutulungan niya tayong malaman kung ano ang hinahanap ng mga investigador na yon at kung anong mga tanong pa ang sinusubukan nilang sagutin. Maaring tapos na ang paghahanap, pero ngayon pa lang nagsisimula ang mga tanong. Kaya ilalahad ko ang alam natin batay sa mga ulat. 19 na taong gulang na si Marley Kinney mula Ashland, Kentucky. Nasa Grayson Lake siya noong Miyerkules, Hunyo, 24. Nasa pontoon boat siya na nirentahan kasama ang hindi bababa sa 10 kaibigan ayon sa mga autoridad. At ito sana ay isang masayang araw lang sa lawa. Alas 4:00 ng hapon, naiulat na hulog siya sa tubig mula sa bangka. Ayon sa pulisya, gumamit lang siya ng banyo at mula noon ay nawala na siya. Ngayon, ito ang bagay na medyo mahirap intindihin. Hindi agad napansin ng mga kaibigan ang pagkawala niya ayon sa investigador. May naaresto na sa kaso at tatalakayin natin ito mamaya, pero matindi ang mga detalye. Una, nagsimula ang paghahanap. Maraming ahensya ng batas ang nagsagawa ng masinsinang paghahanap. Pinag-uusapan natin ang sonar, thermal detectors, helicopters, mga K9 team, underwater drones. Nagpadala ng divers ang Ashland Fire Department at Lexington Fire Department. Nagbigay ng suporta mula sa himpapawid ang Kentucky State Police. Mahigit 50 volunteers ang naglakad sa gilid ng lawa kahit pahirapan ng ulan. Pero nagpatuloy sila. Habang nangyayari yon, sabik na naghihintay ng sagot ang kanyang pamilya. Nag-post ang kapatid niya sa social media, humihingi ng tulong. Sinabing ginagawa na ng pulis at wildlife officials ang lahat. Pero nakiusap na wag magpakalat ng chismis. Sumulat siya at sinabi, ang aking nakababatang kapatid na si Marley Kinney ay nawawala, gaya ng nakita ninyong lahat. May ginagagawang paghahanap ang pulis at Wildlife Association. Pakiusap, ipaalam nyo agad kung may nalaman kayo. Pakiusap,
Huwag kayong maniwala o magpakalat ng chismis. Wala pang natatagpuan at magpapatuloy kami sa paghahanap hanggang may makita. 3 araw na kaming naghahanap. Nag-post ulit ang kanyang kapatid na yun ay ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa lahat ng haka-haka at maling impormasyon sa internet. Sinulat niya, sobrang pagod na ako sa lahat ng ito at sa maling impormasyong kumakalat, sa lahat ng haka-haka at paratang na ibinabato, sa mga pekeng video na ginagawa at sa masasamang bagay na sinasabi o inaangkin ng mga tao. Hindi ko na iniisip kung paano o sino ang may gawa. Basta gusto ko lang siyang mahanap. Maghahanap na lang ako ng masisisi pag nahanap na siya. Kung may totoo at agarang impormasyon ka, kontakin mo ako sa Instagram. Huwag mo akong kontakin kung hindi. Maliban na lang kung isa ka sa mga malalapit na kaibigan ni Marley, isa sa mga nasa bangka, malapit kong kaibigan o kapamilya ko. Alam kong bastos pakinggan ito. Patuloy akong maghahanap sa kanya pero sobra ng media. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nagpapakalat ng hindi totoong balita at chismis sa comment section na dapat ay para sa mahahalagang impormasyon. Hindi kayo naroon at hindi ito makakatulong sa paghahanap sa aking kapatid. Salamat sa tumutulong at nagkakalat ng impormasyon tungkol sa kanya. Labis ang pasasalamat ko. Pagod na rin ako at gusto ko lang naligtas ang lahat. At pagkatapos, ano nangyari? Linggo, Hunyo 28, bandang 3:45 ng hapon. Natagpuan nila siya. Nakuha ang kanyang katawan mula sa Grayson Lake. Kinumpirma ng Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources ang pagkakakilala niya at naabisuhan na ang pamilya. Kinumpirma ito ng kanyang kapatid sa isang nakakalungkot na post na nagsulat, "Hello sa inyong lahat. Mahirap itong basahin kaya paiikliin ko na lang. Natagpuan na ang aking kapatid na wala ng buhay. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa paghahanap sa kanya, sa lahat ng nagdasal at sa lahat ng nag-abot ng tulong." Ang Boyd County High School, kung saan nagtapos si Marley noong nakaraang taon bilang bahagi ng Class of 2024, ay nagpost ng memorial at humiling sa komunidad na ipagdasal ang kanyang pamilya, kaibigan at kaklase. Ang sani ng pagkamatay sa oras ng ulat na ito ay hindi pa rin alam. Ang opisina ng State Medical Examiner ang magtutukoy niyan. Kaya ibig sabihin, sa ngayon ay wala pang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya doon. Dito rin naging interesante ang kaso dahil may naaresto na. Inaresto ang nagmamaneho ng bangka noong araw na nawala si Marley. Pero heto ang catch. Hindi siya inaresto dahil sa pagkamatay niya, kundi sa ibang dahilan. At ang dahilan ng pag-aresto sa kanya ang magsasabi sa atin ng marami tungkol sa maaring ginagawa ng mga investigador. Bago tayo magpatuloy kasamang eksperto, nais ko munang ipaabot ang pakikiramay, dasal, at mabuting hangarin ko sa pamilya. Sobrang sakit at lungkot ng sitwasyong ito. Hindi ko akalaing mangyayari ito at labis akong nalulungkot sa pinagdadaanan nila. Pero gusto kong subukang maintindihan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Pero bago pa tayo magsimula tungkol dyan, gusto kong ipakilala ang ating panauhin. Kasama natin ngayon si Alex Beer, isang forensic diver at eksperto sa pagpapatupad ng batas sa katubigan. At natutuwa akong makasama siya dito. Alex, salamat sa oras mo para pag-usapan ito. Talagang pinahahalagahan ko ito. Walang problema. Salamat sa pag-imbita sa akin. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ang mga pangunahing tanong. Sige, kapag may isang tao na tila nahulog sa tubig mula sa bangka at hindi natagpuan ng ilang araw, ano ang mga unang hakbang na ginagawa para mahanap ang katawan? Tinitiman niyo rin ba ang mismong bangka? Ibig kong sabihin, ano ang mga unang hakbang sa isang investigasyon? Sa simula, base sa lokasyon, ang Grayson Lake na sa tingin ko ay nasa Kentucky ay isang malawak na lawa. Hindi man malaki ang sukat pero mahaba ito at maraming mga cove at lugar doon. Kaya ang unang bahagi nito ay ang pagtukoy kung saan ang huling lugar na nakita siya na talagang nakita ng kahit sinong nandoon. Dahil sa tubig at klima roon, gaya sa mga lawa, bihira kang makakita ng kahit ano sa ilalim ng tubig. Kaya sa simula, isipin ko na ganoon, gagamit ng sonar sa tubig para subukang hanapin ang mga kakaibang bagay at matukoy kung may makikita. Kung side scan sonar man o sonar ng bangka, susubukan nilang hanapin siya sa tubig. Pwede mo bang palawakin pa yan? Paano gumagana ang sonar sa paghahanap ng katawan o ng kakaibang bagay? Siyempre, ang sonar ay tunog na inilalabas sa tubig gamit ang kahit anong uri ng sonar, kung side scan man o multibeam. Lalabas ito, tatama sa isang bagay
at babalik tapos mapoproduce ng, alam mo na, dadaan sa isang computer model na gumagawa ng imahe. Sa madaling sabi, nakikita mo ang ilalim. Makikita mo ang mga bagay tulad ng, alam mo na, mga puno at bato at mga ganung bagay ng malinaw, mga bagay na nagbibigay ng malinaw na balik ng signal. Mas mahirap makahanap ng mga katawan depende sa lalim ng tubig at mga halaman at may mga limitasyon din ito. Pero nagbibigay ito ng imahe ng ilalim. At kapag may karanasan, pagsasanay at training ka na, matutukoy mo ang mga kakaibang bagay at mapapansin mo agad ng mga ito. At hindi naman ito lagi mukhang tao, pero ito ay isang bagay na hindi dapat nandoon. Kaya gugustuhin mong imbestigahan pa ng mas mabuti ang mga bagay na yon. Kakaiba ba para sa'yo na ilang araw bago natagpuan ang katawan niya? Hindi ito kakaiba para sa akin. Wala akong alam tungkol sa particular na lawa na ito. Hindi ko alam kung gaano ito kalalim. Wala akong alam tungkol sa mga kondisyon dito. Pero hindi ito kakaiba para sa akin kung ipapapalagay. At ipinagpapalagay ko lang na hindi ko alam lahat ng detalye. Pero halimbawa, ipagpalagay natin siya ay nalunod. Kaya ang biktima ng pagkalunod ay diretsong lumulubog. Mananatili sila roon ng ilang panahon bago magsimulang mabulok. Pagkatapos, ang pag-ipon ng gas sa katawan ay nagiging sanhi ng paglutang at pag-ahon nito sa ibabaw. Pagkatapos, malalantad sila sa hangin at galaw ng tubig at maaring mailipat-lipat. Hindi ko alam kung marunong siyang lumangoy o kung paano siya napunta sa tubig, pero kung nalunod siya at lumubog, nakasalalay ito sa pagkakaroon ng tukuyin ng eksaktong huling lokasyon niya at doon simula ng paghahanap. At pagkatapos, depende sa kung anong uri ng sonar ang ginagamit nila at kung gaano karami ang kanilang training, alam mo, ang pagbasa ng sonar ay hindi kasing linaw ng halimbawa, pagtingin sa Google Maps or kung ano pa man. Kailangan mo talagang alam kung ano hinahanap mo at matukoy ang mga anomalya ron. Hindi ito laging malinaw o direkta. Kaya at nagkakaiba-iba talaga yan depende sa uri ng sonar na ginagamit mo at sa antas ng karanasan ng taong gumagamit nito. Alam kong hindi ka pamilyar sa anyong tubig na ito. Pero sa pangkalahatan, anong nangyayari sa bangkay na matagal na sa tubig? Nabanggit mo kung paano ito lumulubog at tungkol sa mga gas. Pero kung kailangan ng ebidensya para tukuyin ang sanhi ng kamatayan, may particular bang paraan ng pagkabulok ng katawan? Meron. At ulit, hindi ko alam. Wala pa masyadong detalye tungkol sa kalagayan ng biktima nang siya ay na-recover. Pero may ilang bagay, malinaw naman, nagbabago ang katawan, di ba? Namamaga ang katawan at nagbabago ito. Pero yung mga bagay tulad ng tattoo at mga ganon, makikita mo pa rin at makikilala mo pa rin yon. Sigurado akong tinitingnan ng coroner at medical examiner kung nahulog ba siya sa barko at posibleng nasagasaan ng bangka. Kaya, may ebidensya bang tinamaan siya ng bangka? Meron ba siyang malalaking sugat, marka ng propeller, mga bagay na mapapakita na, alam mo yun, nahulog siya habang umaandar ang bangka at sa huli ay nasagasaan siya. At pagkatapos, alam mo yun, dahil doon, yun ang mga bagay na naging dahilan ng kanyang pagkamatay o pagkalunod. Nalunod lang ba siya? Wala bang marka sa katawan niya? Yung mga bagay na yun, mapapansin mo pa rin. Siyempre, medyo magbabago ang itsura pero makikilala mo pa rin. Alex, pwede ba kitang tanungin tungkol sa paghahanap mismo? Kasi ang daming resources ang ginamit para mahanap siya. Nakakagulat talaga. Ayon sa Kentucky Fish and Wildlife, nagpadala sila ng mga bangka, mga diver mula sa Ashland Fire Department, sonar, mga helicopter ng Kentucky State Police, mga drone, mga UTV, mga ATV, mga K9 team at mga cadaver dog. Nagpadala ng mga diver ang Lexington Fire Department at nagbigay ng suporta mula sa impapawid ang Kentucky State Police. Mahigit 50 voluntaryo ang naglakad sa gilid ng lawa. Bukod pa ron, tulad ng napag-usapan natin, gumagamit din sila ng mga thermal detector at mga underwater drone. Paano mo i-coordinate ang ganitong operasyon? Lalo na't malaki ito at maraming tao at grupo ang kasali. Oh, pero sa tingin ko, may pangunahing ahensya na namumuno at sa palagay ko, Kentucky Fish and Wildlife iyon. Kaya magkakaroon ng command center na magko-coordinate ng resources, nagdodokumento kung sino nga saan, sino ang gumagawa ng ilan ng mga bangka at mga diver at saan sila naghahanap. Ang mga volunteer na naghahanap sa Pampang
at ang mga cadaver dog ay kinoordina ng command center. Sa law enforcement, madalas kaming magsanay lalo na ang mga bumbero at pulis tungkol sa incident command systems para sa ganitong operasyon. Sa mga lugar tulad ng Kentucky, base sa kanilang tugon, mukhang marami silang multi-agency trainings. Para malaman kung anong kagamitan ng meron ng tao, ano ang pwede nilang ipatawag at paano pagsamahin ang mga iyon. Alam mo, may isang tao na namamahala sa mga bangka. May isang namamahala sa pagsisid. May isang namamahala sa paghahanap sa lupa. At may isang namamahala sa aviation. At lahat ng mga bagay na yon ay pinagsasama-sama sa isang command center para sa pangkalahatang kontrol ng sitwasyon. Ano ang underwater drones at ano ang hitsura ng mga ito? Ang underwater drone ay kadalasan hindi autonomous. Karaniwan, kapag sinasabi ng mga tao na underwater drone, ang ibig nilang sabihin ay ROV or Remotely Operated Vehicle. Na alam mo naman, iba-iba ang laki, pero pwede itong maliit lang hanggang sa malalaking komersyal na bersyon. Pero kadalasan, ito ay isang maliit na platapormang may maraming propeller na karaniwang may kamera, sonar, at iba pang kagamitan. Kadalasan, may grapple o braso itong kinokontrol nila gamit ang tether. Kaya nakakabait ito sa ibabaw para mapanood nila sa monitor ang sonar at video screen. Magagamit nila ito para magmasid, mag-check ng lugar o tingnan ang kailangan. Baka may nakita silang anomalya gamit ang ibang sonar na gusto muna nilang tingnan ng direkta bago magpadala ng diver. Alam mo, may isang bagay na napag-usapan natin ng kaunti, pero gusto ko lang palawakin pa ito. Sabi ng mga opisyal, ilang beses naantala ang paghahanap dahil sa dilim at pabugso-bugsong ulan. Nabanggit mo ng kaunti kung paano naapektuhan ng panahon nito. Pero ano rin ang nangyayari kapag kailangan ninyong itigil at simulan ulit ang paghahanap? Ibig ko sabihin, sinusubaybayan ninyo araw-araw ang progreso ninyo. Karamihan sa mga lugar ay gumagamit ng may iba't ibang uri nito, pero halimbawa, kung ano ang gagamitin natin sa isang lugar. May ginagamit sa paghahanap na tinatawag na SARCOP, na isang paraan para makita ng command center sa totoong oras kung saang mga bahagi na nakapaghanap ang mga naghahanap at kung aling mga lugar na ang nasuyod na. Kung kailangan nila huminto, pwede silang bumalik at ituloy kung saan tumigil, kaya hindi na kailangang magsimula ulit. At sa isang lawa tulad ng Grayson Lake, based sa nakita ko sa mapa, medyo makitid ito. Hindi ito malawak na lawa. Kaya malamang, alam mo na, nilagyan ng harang o ginawang grid ang mga lugar na yan para masabi sa mga tao na, okay, dito ka pupunta, ito ang area ng responsibilidad mo, dito ka pupunta. Habang minamarkahan nila ang mga lugar, unti-unti nilang tinatapos hanggang matapos lahat. Oo. Gusto kong pag-usapan ang mga pag-aresto dahil interesante ang mga detalye. At hindi pa natin ito napag-uusapan. Kinilala ng autoridad ang driver ng bangka na si Cameron Conley, 23 taong gulang. At ayon sa dokumento ng pag-aresto na nakuha ng Lex 18, sinabi umano ni Conley sa mga staff ng Marina na hindi niya mahanap ang isang babae na kasama niya sa bangka. Doon na ipinaalam sa mga autoridad. Rumisponde ang Kentucky State Police sa Grayson Lake Marina noon gabing yon, Miyerkules, Hunyo 24. Nang kausapin ng pulis si Conley, naamoy nilang alak sa kanyang hininga at napansing namumula at namumungay ang mga mata niya. Inamin daw niyang uminom siya ng alak. Sa kanyang pahintulot, sumailalim si Conley sa breathalyzer test at umano'y nagpakita ng 0.137. Base sa aming alam, halos doble ito ng legal na limit sa Kentucky na 0.08. Pagkalipas ng 20 minuto ayon sa Fox 56, tinest ulit siya at naging 0.135 ang resulta. Inaresto siya dahil sa boating under the influence o BUI, isang first-degree offense, at dinala sa Carter County Detention Center. May tanong ako sa iyo, Alex. Pinalaya siya matapos ang 20 minutong obserbasyon at may pagdinig siya sa korte sa susunod na buwan. Ano ang ibig sabihin niyan tungkol sa lagay ng investigasyon? Ano ang sinasabi niyan tungkol sa kung paano tinatrato ng mga autoridad ang kasong BUI na ito ngayon sa gitna ng isang aktibong investigasyon sa nawawalang sangtao? Sabihin mo sa akin ang una mong naiisip tungkol dyan. Sa simula, ang naisip ko ay baka halata na madalas natin nakikita sa mga aksidente sa bangka at mga ganitong bagay ay ang alak o droga o alam mo na anumang uri ng pagkalanggo sa substansya.
ipinapakita nito na hindi dapat pagsamahin ng dalawang bagay na yon. Alam kong libangan ng pagbabangka. Magkaiba ang BUI at DUI. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para magpatakbo ng bangka. Hindi ito direktang nakakaapekto sa'yo. Hindi ko rin alam ang mga batas sa Kentucky, pasensya na. Pero kadalasan, hindi karaniwang naapektuhan ng BUI ang karapatan mong magmaneho. Halimbawa, ang BUI ay hindi makapagsususpinde ng lisensya mo dahil ito ay libangan lang. Ibig sabihin kahit sino pwede magpatakbo ng bangka ayon sa batas. Dito sa Florida, kailangan mo ng voter ID card mula sa online na kurso para matutunan ang mga pangunahing tuntunin sa pagpapatakbo ng bangka. Hindi ako sigurado kung meron sila niyan, pero halata na mas maluwag ang patakaran sa pagpapatakbo ng bangka. Sa tingin ko, nirentahan lang ang pontoon boat na ito. Narinig ko ang dalawang magkaibang bersyon na may 10 tao raw sa bangka, nagipapalipas lang ng araw at nagsasaya. At narinig ko rin na bumalik siya mag-isa sa marina at sinabi hindi niya mahanap si babae. Hindi ako sigurado kung alin ang tamang ulat, pero alinman sa dalawa, Tama ba? sa tingin ko, lumalabas lang na kapag nasa ilalim ka ng impluensya at gumagawa ng maling desisyon sa bangka, pwedeng humantong ito sa mga bagay tulad ng, alam mo na, pagkamatay at tiyak na mga pinsala. Alam mo ano ba talaga nangyari? Kung 10 sila sa bangka, paano walang nakakita sa pagkahulog niya? Nabasa ko rin sa ulat na sinabing lumabas daw siya. Aba, interesante yan. Pasingit naman ako. Ayon sa lokal na media, sabi ng citation, sinabi ni Conley sa pulis na hindi niya mahanap ang isa sa kanyang pasahero. Yun daw ang eksaktong sinabi niya. Hindi niya sinabi kung nahulog o tumalon siya o na si Marley yon. Naisip kong nakaka-interest ito. Oo nga, at sa tingin ko, alam mo, mula sa pananaw ng investigasyon, kung may 10 tao sa bangka at siyam lang ang bumalik, gugustuhin ng mga investigador na makausap ang lahat ng nandun sa bangka noong araw na yon, kahit pa magkasama sila sa bangka o hindi. Pero lahat ng nandun, gusto nilang ma-interview at subukang buuin ang nawawalang bahagi ng kwento kung saan, alam mo, lumabas siya sakay ng bangka pero hindi na siya bumalik. Kaya, ano nangyari? Sa tingin ko, ang isa pang bahagi niyan bilang isang investigador, alam mo, pwede mo itong tingnan sa dalawang paraan, di ba? Meron talagang dalawang sagot diyan, trahedya, aksidente, o may masama bang nangyari, o may masamang intensyon. Hindi ko alam yun o kung ano ang relasyon ng mga taong ito. Kaya sa tingin ko, gusto ng investigador na marinig ang kwento ng bawat isa, pakinggan kung ano ang sasabihin nila, at pagkatapos, gawin ang trabaho ng isang investigador na magsimulang hanapan ng butas ang kwento. Dahil ang impresyon ko ay puro mga kabataan na mga ito na may masamang nangyari. Kahit pa sinadya nila o hindi, may masamang nangyari. Sa tingin ko, karaniwan sa grupo ng kabataan ay nagtatakipan sila dahil ayaw nilang magkaproblema rito. Parang ayokong mapahamak, alam mo yun, at kadalasan gumagawa sila ng plano, alam mo yun, kung yun man ay, sige, magsabi na lang tayo ng totoo, o kaya naman, teka, kailangan natin gumawa ng kwento, o kung ano pa man. Sa tingin ko, doon magpupokus ang investigador para malaman kung aksidente lang o may iba pang nangyari. Siyempre, at para malinaw, may gitnang posisyon din. Pero gusto kong gawing malinaw ito. May posibilidad na parehong totoo ang dalawang bagay ng sabay, di ba? May posibilidad na may isang tao na nagmamaneo ng lasing at may nahulog sa tubig mula sa bangka at sabihin nating nalunod. At hindi ito dahil sa pagmamaneho ng lasing. Tama ba? Maaring may ibang dahilan, oo. Hindi rin siya kinasuhan sa pagkamatay niya, kaya posibleng hindi na mangyari yon. Iniisip ko kung gaano kahirap tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dahil posibleng hindi magkaugnay ang dalawang bagay. Oh, pero may responsibilidad ka pa rin gaya ng kahit sino. Parang hit and run yan, di ba? Hindi mo naman sinadya, nagmamaneho ka lang sa kalsada, tapos may biglang tumawid sa harap ng sasakyan mo at nabangga mo sila. May opsyon kang manatili sa lugar na aksidente na siyang dapat mong gawin. Sabihin mo na lang na hindi mo nakita yung tao at ikwento mo ang side mo. May iba namang nagpapanitch at agad umalis kasi akala nila may nagawa silang masama kahit hindi naman sinasadya at aksidente lang. Sa tingin ko, alam mo na yan at lalabas din habang iniimbestigahan saan nga ba ito nangyari.
Gaano kalayo mula sa marina nang ibalik niya ang bangka? Sino nandun? Mga bagay na ganyan ay lalabas habang lumalalim ang investigasyon at nakakakuha ng mas maraming impormasyon. Pare, sa tingin ko, wala namang gumawa nun, hindi ako naniniwala at inosente siya hanggat di napapatunayang nagkasala. Sa tingin ko, wala pang sapat na impormasyon para makabuo ng opinyon sa ngayon. Marami pang hindi alam na kailangan pa nilang tuklasin at alamin. Tatanungin ko muna ang pamilya ng mga basic na tanong gaya ng kung marunong siyang lumangoy. Ngayon, naalala ko ang isang insidente na gusto kong balikan dahil pamilyar ang kwentong ito. Pero magkaiba ang mga pangyayari. Isang 11 na taong gulang na dalagang tila nahulog mula sa bangka at umano'y lasing ang operator. May pamilya kang naghihintay ng sagot. Parang kaso ni Mallory Beach. Naalala mo si Paul Murdoch? Kinasuhan siya sa kasong boating under the influence. Dahil naging sanhi ito ng pagkamatay niya. Muli, medyo iba ito sa pinag-uusapan natin dito. Pero bago pa siya umarap sa paglilitis, pinatay siya at ang kanyang ina. At ang kanyang ama na si Alec Murdoch ay natulan sa pagpatay sa kanila kahit na nga ibasura ang hatol na yon. Hindi ko sinasabing ganon din sa Kentucky. Pero kapag may kaso na matay ang batang babae, posibleng may alak at may operator na kinasuhan ng BUI, madalas mas marami pang iniimbestigahan kaysa sa simpleng nangyari. Kaya Alex, ano bang mga, alam mo na, mga bagay na sinusuri ng mga investigador sa isang kasong tulad nito? Ibig kong sabihin, bukod sa kasong DUI, ibig kong sabihin BUI, ano pa ang usual na linya ng investigasyon? Ano ang susunod nating aasahan? Kailan tayo magkakaroon ng dagdag na sagot? Kwentuhan mo ako tungkol dyan. Sa tingin ko, malalaman mo na ang unang isinampang kaso ay nakabatay sa nadat na nila ng una nilang makaharap ang mga sangkot. Sa tingin ko, habang umuusad ang kwento, posibleng may madagdag pang kaso o wala. Kung ituturing itong aksidente o kung may lumabas na impormasyon mula sa medical examiner tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay, lahat ng yon ay magiging bahagi ng investigasyon. At sa tingin ko, ang karaniwang koneksyon sa dalawang kwento na yon ay may mga kabataan, alak, na nakaka-impluwensya o nadudulot ng mga maling desisyon. At alam mo, muli, ayokong magbigay ng hula. Hindi ko alam kung saan ito patutungo, pero malinaw naman na dapat sana ay bumalik siya kasama ng iba. At bakit hindi siya bumalik? Yan ang susi, di ba? Sa ngayon, di pa alam ang sani ng pagkamatay. Ang medical examiner sa Frankfurt ang tutukoy niyan o sana matukoy nila. Dapat kong sabihin na tuloy pa ang investigasyon ayon sa Kentucky Fish and Wildlife. Kung may alam kayo sa nangyari kay Marley Kinney sa Grayson Lake, hinihiling ng mga investigador na lumapit kayo. Kontakin ang Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement sa numerong nasa itaas o ang Kentucky State Police. Si Cameron Conley ay pansamantalang nakalaya sa piyansa. Naghihintay siya ng hearing sa korte sa susunod na buwan. Salamat sa oras mo, Alex. Pinahahalagaan ko ito. Salamat din sa pag-imbita mo sa akin. Gusto ko lang din iparating ang aking mga dasal para sa pamilya na dumaranas ng pagkawala ng kanilang anak at kapatid na babae. Nakakalungkot talaga ito. Ipaubayaan natin sa mga investigador ang kanilang trabaho at hintayin ang resulta ng investigasyon. At sana alam mo yon, makuha ng pamilya ang hustisya o mga kasagutan mula dun. At iyan lang ang mga balita namin para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, paki-subscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o kung saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern Time. Hanggang sa susunod mga kaibigan.